Magandang araw po sa inyong lahat at magandang buhay para sa ating mga nag-a-apply ng Feng Shui sa ating mga bahay. Ako po si Shenjing Kai, ang inyong legit na Feng Shui consultant dito sa YouTube channel. At marami na po tayong mga videos. Maraming salamat po sa mga ka-Shenjing Kai natin na laging sumusuporta at naghihintay ng ating video every time, no? So, talagang sa mga napapadaan lang at sa mga bago nating subscriber, welcome po kayo talaga. At marami po kayong matututunan dito dahil ginagawa ko po ang Feng Shui channel na ito para po marami pong makaalam sa atin ng tamang Feng Shui. So, ngayon araw na ito, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy at marami po kasing nag-aano sa akin, nagpapa-consult sa akin na halos isa yung mga problema nila, no? Kasi ang bahay, ang topic po natin ngayon ay ang bahay, no? Yung ating mga, kasi not unless gumawa tayo ng bahay, kahit naman gumawa tayo ng bahay ngayon, darating ang generation na mag-iiba rin. So, talagang magiging conflict, no? Kaya nga talagang sinasabi na sa bawat period natin, like, tapos na tayo ng period of 8, ngayon period of 9 naman tayo. Pasensya na kayo kung medyo mahina yung boses ko kasi masakit talaga yung lalamunan sa aircon tsaka sa init. Sorry po talaga, sana. Kaya nga ang lapit-lapit ko na po para marinig ninyo lahat. Talagang, ngayon po yung topic natin ay yung tungkol po sa mga posisyon ng bahay, sa pagkakagawa ng bahay. Alam naman po natin kasi yung mga napungsoy ko ng mga bahay, yung mga nagpapakonsult sa akin ng kanilang mga bahay, talagang iba-iba po ang problema ng mga bahay, pero halos iisa lang ang issue. Yung mga issue po natin lagi ay ang hagdan. Unang-una po dyan, pinto. Pinto ang unang-una nating issue sa bahay, no? Pagkatapos ng pinto, ang kasunod naman natin dyan, hagdan. Tapos, yung ating kusina, yung kalan, or kasi usually dapat ang format ng bahay natin is pagpasok ng bahay ay salas, ano? Kasi that is where you receive blessings, you receive people, you receive anything, 'di ba? Kasi sa pintuan talaga. So, hindi ka naman pwedeng pag pumasok diretso mo sa kusina yung iyong mga bisita. So, kailangan sana yung ganun tama ang format, ano. Pero marami po sa atin ang nakakabili ng bahay o nangungupahan ng bahay na hindi naman ganun ang sitwasyon, ano. Hindi tama ang kanilang posisyon. Pero dahil nga sa kakulangan ng knowledge sa Feng Shui, so hindi na natin minsan inaabala pa yung sarili natin na alamin kung bakit may mga pangit na nangyayari sa pamumuhay. So, ngayon, ito na naman, marami na po tayong mga videos dyan tungkol sa Feng Shui sa mga bago natin. Thank you for subscribing. Salamat po talaga. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para wala po kayong ma-miss na mga issues natin. So, yung mga gusto nyo rin pong i-share sa inyong mga kamag-anakan na mga kaibigan nyo, naka-close nyo. Thank you so much kung makapag-share kayo. So, ngayon, yun nga po yung tinatalakay natin ngayon sa bahay, ano? Yung kagaya sa bawat kultura din po, no? Sa bawat kasi abansa rin, kanya-kanya rin ng format ang mga bahay. Kanya-kanya ng mga kagaya dito sa Japan. Kasi sa Japan po ay bihira yung malalaking bahay. Kahit na may bahay, hindi po talaga, pag sinabi mo kasi sa atin na may bahay, malaki po talaga ang bahay natin sa Pilipinas, no? Either ipagawa mo ng malaking bahay or malaking space na ang garden ninyo or may mga ganun tayong mga syempre, yun, iba rin po yung sistema naman kapag apartment style, ano po? Kapag apartment style naman ng bahay natin, medyo iba rin ang format niyan. So, pag apartment style, no, ang ating bahay, ang nagiging problema natin lagi, hagdan. Hagdan, toilet, ayan po, ano, yun yung ating mga nagiging issue. Pero, kasi minsan talagang napapagawa ang bahay, kunyari ng mga lolo't lola natin. Nakapungso yung bahay according sa period of
6 or 7. Ganon. Kaya, sinasabi ko po sa inyo talaga na sa Feng Shui, in every period, kailangan may baguhin kayo sa inyong bahay. Pero, may mga tao rin, syempre na hindi naman lahat can afford na may ipabago sa kanilang bahay. Kagaya po ngayon, since started last year, ay nasa period of 9 na po tayo. Natapos po yung ating period of 8. So ngayon, to refresh the energy of the house, na ipaliwanag ko na po ito sa inyo noon, na kailangan meron kayong at least ceiling or flooring, may mababago kayo sa inyong bahay para ma-activate ninyo, mabago yung period. Pero, syempre nga po, hindi naman lahat. At hindi rin naman po, wala rin namang issue ito sa mga nangungupahan. Kung dun lang talaga, sa mga talagang may pagmamay-ari ng bahay, no? Kung gusto lang naman ito. Pero wala naman po. Sa Feng Shui, sabi ko nga sa inyo, walang pilitan. Kasi mas okay po kung kayo mismo ay willing to apply ng formula ng Feng Shui sa inyong mga tinitirhan. Kasi kahit po mga apartment yan, may mga ways pa rin naman po tayo na pwede ninyong i-apply kahit na nangungupahan lamang po kayo. So, ito po yan ang ating yung pinto. Unang tatakel ko sa inyo ang pinto. So, syempre, kailangan, ang pinto po ay ang bibig ng bahay. So, kailangan talaga very focus tayo kapag dating sa pinto. Yung pintuan po natin ay karamihan, so, separate muna natin si gate, yung gate. So, yung pintuan po natin, let's say, mag-start tayo sa gate. Sorry, naguguluhan ng kasyang jingkay nyo. Mag-start tayo sa gate, po. May mga gates po na hindi po tayo pwedeng gumawa ng gate na hindi siya pantay ang kabila at saka ang kanan. Yung kaliwa at kanan pala, I'm sorry. Yung kaliwa at kanan, hindi siya pwedeng hindi pantay. Pangit po yun, yung gate na hindi siya balance. Yung meron pong bubuksan mo lang yun dito. Kailangan po talagang nabubukas niyo as 50-50 yung inyong gate. Po? Mas okay po yun. Lalo na po kung kayo ay may kaharap din na may gate. Kasi this is not really good, yung magkakaharap na mga gates. Kasi sinasak ng mas malakas ang energy doon sa inyong bahay at saka sa bahay sa kabila, sa inyong kaharap ng gate mismo. So, yung mga ganito po, nalalagyan po ito ng cure, Nababago nyo po yan. Kasi kailangan talaga yung lagyan ng cure. So, both, sinasak ang energy ng bawat isa. So, yung iba dyan, mas nag-winning sila. Dahil especially kung maganda yung kanilang direction. And then, yung kabila naman is magiging parang miserable, Maraming problemang dadanasin. So, ganon ang sistema ng gate. Dahil kapag gate ang usapan, kapitbahay agad yung maaano nyo, yung inyong maiisip. Kasi gate na karamihan yung mga tao dahil talagang pag bumili ka ng lote, meron na yung pwesto kung saan ang mga ganito, ganyan. So, ngayon, yun po ang hindi maganda sa gate, po. Ngayon, ito pang isa nating mula naman sa gate, ang hindi naman po maganda dito ay ang pagpasok mo ng gate ay magiging pintuan agad ng bahay mo. Hindi rin po ito maganda. So, kailangan medyo may lihis po ang inyong gate doon sa inyong pintuan. Sorry, may narinig ako. May pintuan. Kahit kapiranggot lang po, basta lihis lang siya. Kahit konti, po, yung may foyer or Ngayon, sa pintuan po, kapag kayo, usually, kung bahay ito, kung bahay po ang ating pinag-uusapan, medyo, meron, kasi kailangan po sa bahay, dalawa ang pinto. Pero hindi rin po maganda yung pinto na ang harap ninyo at ang likod ninyo ay magkatapat. Hindi rin po yun okay sa Feng Shui. Kasi ang papasok po, didiretso din lang po sa labas. So, ganun po yung sistema ng pintuan. Kailangan din po, lihis din. Lihis din ang pintuan ninyo.
Dahil kailangan ang likod ng bahay nyo ay solid support. So, kailangan talaga ang inyong wall talaga yung likod ng inyong bahay. Hindi po siya yung window, hindi po siya yung, you can put window on the side, pero mas okay pa rin po talaga yung solid ang inyong likod. Kasi, yun po, yung stable po kayo, kumbaga. No, pagpasok ng swerte, hindi siya lalabas agad. So, yun naman ang ano naman natin, kailangan sana dalawa ang pintuan sa isang bahay. Kasi, meron talagang, kunyari, sa panahon na pangit ang pintuan na, ang direction ng pintuan nyo, kunyari, let's say talagang hindi maganda yung taon ng pintuan na yan. You can use other doors. Pero ito pa yung isa nating nagiging problema, especially in other countries naman ito, no? O, ganun din naman sa Pilipinas, yung mga may bahay, na meron silang pinto through garage, from garage, ano? May pinto sila from garage. And then, ang ginagawa ng tao, syempre, doon na siya dumadaan sa likuran. Sa likuran ng pintuan niya. That is not good. Kasi, hindi, kailangan talaga yung main entrance ninyo, i-specified ninyo. Kasi kung hindi alam, kung kayo ay sa likod kayo dumadaan, instead na sa harapan, kung wala namang problema ang harapan, 'di ba? Kung sa likod kayo dumadaan, ibig sabihin naguguluhan din kahit na yung mga yung mga energies, naguguluhan din sila kung saan sila dapat pumasok. Kaya hindi naguguluhan sila, so hindi sila makapasok. So ang dapat doon talaga i-specify nyo in every house na meron kayong main door na ginagamit. Although, yung iba kasi, 'di ba, galing na ng garahe, siguro tinatamad ng umikot, let's say, pero sinasabi ko lang naman sa inyo na you should always use your main door. Kasi importante talaga na ma-specify ang bibig ng inyong bahay. Kung saan papasok, kung saan dapat pumasok ang swerte. Ngayon, ang susunod naman natin dyan, pagpasok natin ng pinto, no? Yung mga pintuan naman din na, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, yung pinto to pinto ay hindi maganda. Ngayon, ito namang pinto sa bintana din. Let's say, kung ang bintana, kasi ganun pa rin ang sistema nun. Meron pa rin siyang lalabasan. So, instead na, wag talaga direct. Hindi talaga maganda yung direct silang nandun, ano? Kailangan talagang maitilt ninyo yung ganong sitwasyon. Maitilt ninyo ang direction kapag magkaano sila, magkadiretsuhan. Ngayon, marami naman na ngayon na nagpapatayo ng mga bahay na talagang nagpapapungsoy na rin sila. So, pero dun sa mga dati nang may bahay na, yun nga, na iba yung kanilang napagawang bahay. So, malaking gastos nga naman kung ipapa-renovate pa yung bahay. Kung kaya namang i-renovate, why not? Pero kung hindi kaya, so, pupunta na lang tayo doon sa mga solusyon, sa mga cures kung tawagin. Kasi ang cures, kapag may mali sa bahay mo, cures ang tawag sa inilalagay ninyo. So, yun po, ano? Ngayon, yun mga sa ganun din, sa mga kwarto rin, ano? Ang nangyayari pa sa atin is talagang harap-harapan yung mga pintuan ng ating mga, so ang nangyayari, lagi itong may away. Very confrontational, no? Laging may away ang mga tao na nakatira doon sa both na sides ng ito. Meron silang conflict lagi. Tapos nag-aagawan din sila ng swerte. Kasi magkaharap yung kanilang pintuan. So, ganun din ganyan kasi dati yung room ng aking dalawang ate. Magkatapat ang room nila. But then, nung nag-asawa yung ate kong isa, bumaba siya sa first floor para walang sa conflict sa kanilang dalawa, no? So, medyo nabawasan yung kanilang pagbabangay. So, yun ang ating sa mga pintuan, mga conflict natin sa pintuan. Ngayon, ito,
sa Japan, alam mo, pagpasok dito sa amin, ang laging problema sa Japan, kusina ang una. Kasi dito sa Japan, parang hindi sila sanay na merong ano talaga, yung living room kung tawagin, ano. Although marami na ngayong modernized na rin, ano, pero yung mga dati kasi, pagpasok mo, kusina, yung pintuan, and then, kagaya na lang nung bahay namin sa medyo ano, no, medyo humihina ba yung boses ko, pasensya na kayo, lapit pa tayo. yung pagpasok mo, kusina, may rami rin tayong apartment sa Pilipinas. Kung ganyan ang sitwasyon ng inyong bahay, sa yung kusina ay pagpasok ninyo, ganun agad, pagpasok agad ng swerte sa inyo, susunugin nyo agad yung inyong, kapag ito ay kalan ha, pag may kalan, yung kusina ninyo ay kalan, kasi kitchen at saka dining is, different, ano. So, ngayon, ang mangyayari, yung kalan ninyo ay susunugin agad ang swerte na papasok sa inyo. So, yan ang maraming mali dito sa Japan, yung mga pagpasok kusina. So, ang susunod na, isa pa ito yung kalan natin, no? Kalan. Yung kalan, kapag, ang kusina ninyo na pinaglulutuan, ito, kapag ito ay nasa northwest direction or southwest direction, ito po ay hindi maganda. Ito po ay talagang hindi kaaya-aya dahil ang northwest northwest ay direksyon ng mga ama ng tahanan. Ang southwest naman ay ina ng tahanan. So ngayon, kapag kayaan ay naging kalan ang pwesto, either ang asawa ninyo ay sumakabilang buhay or sumakabilang bahay ang mangyayari. Pagka yan ang inyong direction ng kalan po, ano? So, yan yung pakaingatan ninyo na kapag ang northwest at saka southwest ay kalan, kailangan po talaga dyan, again, ng cure. Cure po yan, ano? Gagamutin nyo po yung sitwasyon, na maling sitwasyon na yan. And then, usually, ito pa sa atin, ano? Lagi, kahit saan, magkatabi lagi yung kalan at saka yung lababo. Or yung ref. 'Di ba? So, yung kalan po at saka lababo, pag nagsanib po yan, tubig at apo yan, so, nagko-conflict sila. Pero pagka ganyan ng sitwasyon, isa lang po ang masasabi ko sa inyo, lagyan nyo po ito ng halaman. Lagyan nyo po ng halaman na sa pagitan nila. Parang ganito, ganyan. Or gusto nyo mas leafy, 'di ba? Yung ano. So, yun yung mga cure na dapat nilalagay. Pagpagitan ng lababo at saka ng kalan. Hindi po yun dapat. Ano po? So, yun ang solusyon natin sa kapag ang inyong ano. Ngayon, ito naman yung hagdan. Pagpasok mo ng pinto, nakadiretso naman po itong hagdan. Hindi rin po ito maganda. Ano pa naman, naka-aircon ka. Init-init pa rin. So, yun, hindi rin po maganda yung ang hagdanan ninyo nasa mismong pintuan din ng main door ninyo. So, yung mga ganito po, marami po kasi ito. Depende po ang paglalagay po ng cure dito ay depende sa direction. So, medyo mahihirapan tayo na, mahihirapan tayo na ma-cure ng ganito lang sa YouTube ko. So, yung mga ganong sitwasyon, hindi rin po maganda yon, no? Yung pagbaba ng hagdan, pintuan. Ngayon, meron pa rin tayong conflict din sa ilalim ng hagdan. Yung ilalim ng hagdan po natin. Usually, kasi sayang ang space. Especially, kung apartment ang ating pinag-uusapan dito, no? Kapag ang ilalim ng hagdan ay tinutulugan nyo, hindi po talaga maganda yan sa health ninyo. Napakapangit po sa health ninyo yan. Ganon din po yung mga, ano bang tawag dito, yung kapag yung mga
gamit sa eskwela ng mga anak, or ginawa natin siyang parang office, yung parang, or ginawa natin siyang kainan sa ilalim, hindi rin po maganda yon. Malas din po yon, yung ang ilalim ng hagdanan nyo ay ginawa nyong dining. Although alam natin na sayang po yung space, pero bilang feng shui consultant, kailangan ko po kayong i-inform no, ng ganito na hindi po maganda yon. At ano rin ba, ganito rin yung ang hagdanan mo, pagbaba ng hagdanan mo, lababo or CR, isa po itong problema. Kapag baba mo ng hagdan, dederecho ka ng CR, at dederecho ka diretso agad sa lababo, it means ganun din po yun. Hindi na makakaikot ang energy sa loob ng bahay ninyo pagbaba ng hagdan. Instead na iikot pa siya sa loob ng first floor ninyo, ay didiretso na rin po agad. Lahat ng inyong mga achievements, didiretso din po lahat yan into waste, kumbaga, no? Sa ano rin siya, mafa-flash din siya agad. Lahat ng achievements ninyo, ganun to. Mas madali pong makabawas ng inyong assets, no? Pagka ganun ang sitwasyon. Ngayon, ito pa ang hindi natin, yung kapag ang toilet ninyo sa loob ng bedroom, no? Yung inyong bedroom at yung inyong toilet ay magkatapat ang pintuan. Ito po ay nilalagyan din ng cure. Hindi po ito maganda. Ganon din kasi sinasak din po, kunyari ang bedroom ninyo, ang inyong kama at ang inyong toilet ay we're talking about toilet po, yung kubeta. So, kapag po ito, sinasak niya po ang marriage life ng mag-asawa. Kapag toilet po ang nagkakaroon po ng conflict ang mag-asawa kapag ganito ang sitwasyon ng inyong kwarto, yung pintuan ng yung yung kama ninyo ay naka-point din, katapat din ng pintuan ng CR. Ganon din po, yung kapag ang uluhan naman ng kama ninyo ay CR din. Alam niyo po yung wall ng CR, napakahirap po talaga, conflict po talaga, marami pong conflict talaga ang bahay pagdating sa feng shui. Pero alam niyo po, pag nakabili kayo ng 2026 ko na book natin, sa last week ng November po ang ating release, ay ano po yan, talagang makikita nyo po at malalaman nyo yung mga diferensya. Talagang marami po kayong matutunan, promise, matutuwa po kayo, mas lalo ko pong pinagbuti ngayon para sa 2026 dahil marami po sa atin ngayon ay baguhan sa feng shui, baguhan sa tamang feng shui. Yung na-mislead sila nung araw sa mga tungkol sa feng shui. Kasi karamihan po talaga, alam nyo po, sa totoo lang po, karamihan po ng mga feng shui consultant, ang yayaman po talaga nila. Alam nyo po, nakakabili sila ng mga resort, talagang ang dami po nilang kasi because, alam nyo sa akin po, enough na yung ma-share ko sa inyo. Alam nyo, kasi sila talaga, sumisingil po talaga sila ng talagang yung ayon sa presyo ng feng shui consultant. Ako po, napakadali ko pong kausap na tao. Alam nyo po, hindi po ako yung after that, alam nyo, lahat yan walang silbi pag pumanaw kayo sa mundo, no? Although, magiging reason pa yan na magkakaroon kayo ng mga problema sa pamilya. So, tama na yung okay lang kayo, yung sakto lang. Maniwala kayo sa hindi, no? Huwag po natin gawing Panginoon ang pera. Hindi po Panginoon ang pera. Ang pera po ay dapat alipin ng tao. Hindi po tayo ang alipin ng pera. Huwag pong tayong mga gumaya sa mga kurap na mga tao. Maging maging makatao po tayo, no? So, wag nating pamarisan yung mga taong sumasamba sa pera na ang buhay nila, ang iniisip siguro nila na ganon, pero ang lahat po ng yan ay may mga kapalit kapag hindi po yung sobra po yung panlalamang ninyo sa kapwa. Meron po yan. Kaya naman sinasabi ko sa inyo mga Shengqingkai, ako talaga, sabi ko nga sa inyo, I am the feng shui consultant with the heart talaga, no? So, kaya minsan naiinis din ako sa sarili ko kasi minsan alam nyo po talaga, hindi na po ako nakakatubo talaga yung
Honestly, meron po talaga akong mga ano na, minsan naiisip ko na, kumikita po ba ako? Parang parang yung, anyway, hindi po yun ang ano natin, kailangan makapag-share tayo sa mga tao, sa mga ano natin, sa mga, meron tayong naiiwan na legacy, po. So, ang kasunod naman po natin dyan ay yung, yun pong kunyari, nasa baba kayo, nasa taas ang kwarto, especially, sa mga apartment styles din, sa mga bahay din natin, tapos yung ilalim mismo ng inyong kwarto ay CR, o kaya naman lababo, o kaya naman ay kalan. Pag kalan po yan, automatic po yan, you're not in good health, Tapos, pagka yung swerte po naman ninyo, kapag yan mga lababo, yung ilalim ng inyong natapat sa inyong kama, Yan naman po, nagdi-drain lahat ng mga luck ninyo, yung inyong energy, yan, rin siya, yung mga swerte ninyo, nagde-drain din dyan. So, be careful din po kung ano yung nasa ilalim ng first floor ninyo, kung ano yung pwesto ng inyong kama doon sa taas, Pagka ganun po na mga wala na talagang iikutan, just be sure lang po na lagyan nyo na lang po ng cure din, Kasi gamutin nyo na lang po. Kasi talagang napakahirap po, Complicated po, siguro sasabihin sa atin, Marami din naman ang hindi sumasang-ayon sa pungsoy. Pero dahil tayo nga, basahin nyo na lang po sa book natin at maliliwanagan kayo dahil lahat po ay ipinaliwanag ko sa pungsoy ngayon ng mas maliwanag at mas mahaba para mas maunawaan ninyo ang tunay na pungsoy, kung bakit ito ginamit at inapply talaga ng mga royalties nung araw, at kung bakit ito isinekreto rin ng mga royalties sa mga mamamayan, sa mga ordinaryong mamamayan. Ngayon, matututunan ninyo, kapag nakabili kayo ng aking book for 2026, this is our 2025 book, pero pagka sa 2026 yung nabili ninyo, matutuwa po talaga din kayo kasi mas marami akong napaliwanag sa inyo doon dahil deserve nyo po na malaman kung ano ang mga tunay na Hindi po kayo manghihinayang sa inyong mga, kaya pag-ipunan na ninyo, hindi po kayo maghihinayang sa inyong budget at i-apply po ninyo ng tama ang feng shui ng inyong bahay and you will see na magbabago po talaga ang inyong buhay into a better one. Huwag po tayo yung laging yung pagka expecting everything to happen pero wala kayong ginagawa. Alam nyo, kailangan nyo ng effort. Everything needs effort. Everything needs investment. Yun po talaga yung ating tinatalakay doon. At dahil tayo po ay nasa ghost month pa rin, so, yun po ay pinag-iingat ko pa rin kayo sa mga, alam nyo na, sa mga matatapos na ang ating ghost month. Ngayong, is it 21 or 23? Ngayong September. But then, nakwento ko na sa inyo nung nakaraan, yung mga bagay na dapat nyo talagang ingatan. Hindi ko man gustong talakayin ang mga tungkol sa pagpanaw, talagang yun po ay hindi natin maiiwasan, hindi po natin maa-avoid. So, kung kayo ay may mga ganun talaga, at maraming salamat sa mga bumili at naging interesado sa ating swoosh, sa ating mga swoosh para sa mga ganong sitwasyon, sa mga pupuntahan nating mga malulungkot na lugar sa ating mga, para sa pang-alis ng negativity sa atin, kung tayo man ay dumalaw sa ating mga pumanaw na mahal sa buhay or sa hospital. So, yan po ay ating magandang maipapayo sa inyo. Kaya ko po yan talaga ginawa at pinag-isipan para po sa ating mga vulnerable spirits po, Marami talagang gustong mangharm, buhay man o patay, talagang maraming nanghaharm sa kapwa natin. So, yan ang ating topic for today, So, ano pa ba ang mga na-miss ko? Yun nga, yung ilalim ng room mo ay banyo or kalan or yung kailangan talaga yan na i-cure ninyo. Huwag niyong hayaan na dumating na lang ang pangit na pangyayari na
ay sana ginawa ko yung mga ganon. Wag na po ninyo yung ano, dahil talagang minsan yan talaga ang ano natin, no? Yung hayaan mo na, ano sasabihin ni at most of all, syempre, kailangan talaga natin ng prayers to God, no? To the Almighty, our Creator talaga. And always be thankful kung anong meron tayo. Huwag tayo yung sobrang talagang gusto natin yung lahat maging atin. Huwag pong ganon. Lahat po tayo, marami po tayong mga kasyangingkay na meron pong mga anxiety problem, meron pong depressions, at sinasama ko po kayo lagi sa aking pagdadasal para ma-overcome ninyo yung mga ganong ano, no? Huwag kayong too much worry kasi alam ng Diyos kung anong mga kailangan natin sa buhay at kung kaya naman nating solusyonan ng mga problema, mas gusto natin na at peace tayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw. So mga kasyangingkay, ito po muna ang ating topic for today at sana marami kayong natutunan ngayong araw na to. I love you all and God bless us all. Bye-bye!